singit, dahil ang singit, hindi masyadong malamo. Ito sa Elias Agamula. Basta kasama siya sa Champion goal sa ating katasan, si Anthony. Ito na ngayon ito. Bobby Espiritu! Ayan, magiging sa Manila. Gusto ba niyo malinis sa Manila ulit? Ito ba? Buhay.
Kami naman dito, tudyong mo. Manny Pacquiao! Magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una, higit sa lahat, nais kong pasalamatan natin ang ating Panginoon sa binigay na magandang panahon. At siyempre, malusog na pangatawan sa atin. Huwag nating kalimutan ang Panginoon na laging nagagabay sa atin. Sa ating hindi na mapigilan na magiging mayor na magbabalik ng mayor ng Maynila, wala iba kundi ang ating butihing mayor, Mayor Isko Moreno. Sa ating magiging vice mayor, ang ating, siyempre malapit sa akin itong pamilya na to. Ito yung second family ko dito sa Manila. Nakikiusap ako sa inyong lahat na sana suportahan natin. Huwag po natin palipasin yung panahon na hindi natin masuportahan dahil ako mismo magpapatunay na ang pamilyang ito napakabait at matulungin sa kapwa. Kasi isa na po ako natulungan nung araw, nung ako ay nag-umpisa pa lang. Ako ay nasa pinakalaylayan pa lang. Sila po ang tumulong sa akin para maging Manny Pacquiao kasama sa blessings ng Panginoon. Walang iba kundi ang ating magiging sunod na Vice Mayor, wala iba si Che Atienza. Palapakan po natin. Ayan. And siyempre, sa aking kaibigan, kailangan pa ba introduction nito? Ang aking kaibigan na magiging magbabalik muli sa Kongreso, walang iba kundi si Amado Bagatsing. At sa lahat ng mga councilors na nandito, hindi ko na siguro isa-isahan lahat ng pangalan. And of course, sa lahat ng mga barangay captains, barangay chairmans na nandito, barangay kagawad, sa inyong lahat, maraming salamat po. Magandang gabi. Maayong gabi sa atong tanan mga Bisaya. Nakabalo ko na perting daghanang mga Bisaya na karon dire. Salamat sa inyong mainiton nga pagdawat sa akwa karong gabiuna. Dili nako makalimtan ang inyong suporta kanako. Busa,
Igsoon, ang Manny Pacquiao nagabalik sa Senado para ipagpatuloy, ipadayon ang akong programa nga panghatag og panimalay, panghatag og libreng tahanan sa bawat pamilya na walang sariling tahanan. Yan po, marami na tayo nagawa niyan na pagbibigay ng mga tahanan doon area sa Mindanao dahil marami pong walang bahay doon ng mga pamilya. Pero si Manny Pacquiao, hindi lang yan ang hangad nga sa Mindanao lang ako makapagbigay ng bahay at lupa sa mga pamilya, kundi sa buong Pilipinas. God willing, Manny Pacquiao makabalik sa Senado, sisiguraduhin ko na maibatas ang programa ko na Free Public Housing Act, na mabatas at ma-implement natin nationwide para lahat ng mga pamilya sa buong Pilipinas na walang sariling tahanan magkaroon ng tahanan. At siyempre, hindi lang tahanan ang pinamimigay natin. Binibigyan din natin sila ng pagkakataon na magnegosyo kapital para magkaroon sila ng sustainable livelihood. Dahil importante sa pamilya na magkaroon ng income, hanap buhay sa bawat araw para may pagpapakain at pagpapaaral sa kanilang mga anak, sa ilang pamilya. So, mga kapatid, mga igsoon, mag-uban-uban ta, magkasama tayong lahat tungo sa tagumpay. Dahil ang Manny Pacquiao, para malaman nyo lang po, hindi ko na siguro babalikan pa, pero ang ating butihing maging mayor, nakaranas sa gilid sa kalsada matulog. Ako man, nakaranas din ng tulog gilid sa kalsada. Minsan, makakain, minsan hindi. Tubig lang po inumin namin para makasurvive. Yun po ang pinagdaanan ko sa buhay. Kaya naman, kahit anong mangyari, ang Manny Pacquiao tunay na may malasakit at nagmamahal sa mga mahihirap na mga kababayan natin. And sisiguraduhin namin, hanggat nandyan kami sa public service, hanggang nandyan kami pinagkakatiwalaan ninyo, sisiguraduhin namin na ang bawat Pilipino na naghihirap, walang may iwan sa laylayan at aasinso at makapagpapaaral sa kanilang mga anak. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagkakataon at mainiton na pagdawat sa Agua karong gabi una. Daghang salamat sa atong mga Bisaya. Salamat sa inyong tanan, kabalo ko na kay Bisaya dire. Maraming salamat po. Ang Manny Pacquiao po, number 50 po sa Maluta. Huwag po natin kalimutan. Maraming salamat po. Ibalik natin si Congressman Amando Pagatsing! Alam nyo ba, Seko? Kamukha pa ako ni Isko Moreno nung araw. Nung tayo ay magkaroon ng romansa. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap nyo sa amin. Gaya ng sinabi ko kanina, 1987, kamukha pa ako ni Isko Moreno noon. Ngayon, kamukha na lang ako ni Che Borromeo. Asim pa yan. Ako ay hindi nyo pinabayaan. Yung mga kabatch ko rito, mga kabatch ko, ano mo na sino mga kabatch ko? Mga senior. Ito ay kilalang Isla Liit at Isla Laki. Tama ba? Nagbabangka pa ako pumupunta rito. 3,500 lang kayo. Wala kayang buhay ito. Nakalipas ng 11 taon, 1987 to 1998, naging 15,000 na kayo. Okay pa yon. Dahil medyo hindi pa kayo masyadong mael noon. Nawala ako 9 na taon. Pinabalik niyo ako 2007, kasabay si Yorme. Nanalo na naman tayo. Pagbalik ko, si Cristo na ang chairman. Chris, ilan na tayo ngayon dito? 38,000 na po tayo dito. Wow, sabi ko. 9 na taon lang, mahigit doble na. Tatapos ako 2016. Ilan ang bilang? Mahigit 60,000. Natapos si Crystal, ilang kayo ngayon? 90,000 mahigit. Wow! Wow! Ang lili
palibog ninyo. Okay, totohanan na ito ha. Ayan, saksi kayo ha. Ayan ang ating ospital. Sinadya ni Yorme ito. Sabi nagbubulungan kami ni Yorme. Ito, asahan ninyo ha. Yan ay pwede manganak. Pero tigilan nyo na manganak. Alagay ko, Yorme, ginawa mong laigin yan. Lalo puro romansa gagawin ito buong araw. Sabi ni Yorme, pare sabi niya, yung Kabaka Hospital mo, lagyan mo na rin dito. Gusto niyo ba yun? Lalagyan natin ng 2D echo, ultrasound, ECG, X-ray, laboratorio. Kung may dugo pa kayo. At sagot ni Yorme ang gamot at doktor. So, sabi ni Yorme, kailangan buksan daw niya ito by December. Okay? Ito naman ang sasabihin ni Amado at ng tropang Yorme's Choice. Pagka panalo pa namin, miski hindi pa ako sumusumpa, kakausapin ko na yung mga dapat kausapin para yung mga equipment ay madala dyan sabay pagbukas ni Yorme ng ating ospital. Yan mga mahal kong taga-Baseco ang essence ng Yorme's Choice. Pamilya nyo aalagaan kasama kahit kanyo kanina kung sino nandito kanina. Diba sabi nga ni Lilito, kami ni Amado away bate. Ngayon bate. Ang mga kababaihan, kaagapay, kabaka, magkakasama na sa ating distrito. Asahan mo nyo Baseco, masaya, nagkakaisa, buunlad ang ating distrito. I promise you in 1987, I will make you proud as residents of the 5th District of Manila. Ngayon, nakachamba itong nakaupo, nabuto lang ilan sa inyo. Magpapabudol pa ba kayo ulit? Wala na. Minsan ka mabudol, okay lang. Pero 2 beses kang mabudol, may problema ka na. Tama? So, wag na kayo magpabudol. Ang gagawin natin dyan, simple lang. Maraming pera yan. Nagsasabog na nga ng lagim ngayon. Ang gagawin nyo, sahod lang kayo ng sahod. Ano sahod? Tanggap lang kayo ng tanggap. Yung pera, walang isip. Kayo, may isip. Huwag magpaalipin sa pera. Alipinin ang pera. Tama ba yun? Pag ang pera na iwan sa cabinet, nakalimutan sa katatago ni Mr. kay Mrs., nakalimutan, walang halaga ang pera. Kaya na pag naalala mo, pag lasing ka na naman, naalala mo, may tinago ka, kinuha mo, miski lasing ka, binili mo ng alak, ikaw ang may isip. Nagkaroon ng halaga ang pera. So, huwag paalipin sa pera, tanggapin ang pera, at alipinin natin ang pera. Sundan ang tibok ng puso. Pwede ba yun? Huwag nang magpabudol muli. Okay po? O yan mga mahal kong mga taga 5 distrito. Ito na ang sinasabi ni Yorme Isko. Let us make Manila great again. Tama ba yan? At susundan ko naman para sa ating distrito. Let us once more again make our district proud again. May respeto sa mga taga-5 dahil tatanggihan ng 5 ang pera, iboboto ang serbisyong 24/7. Magkakaroon tayo ng respeto, dignidad, at tayo, ang
ang magiging halimbawa sa ibang lugar. Nagawa sa 5 distrito ng Maynila, Congressman, sa ibang lugar, kopyahin mo si Magatsing at ang Kabaka sa 5 distrito. Nakapagbigay tayo ng pag-asa sa mahihirap sa ibang lugar. Yan ang sinasabi kong, let us make our district proud again. May handog ka sa bayan, may handog ka sa iyong distrito. Mahal kong taga Baseco, matagal na tayong may romance. Lahat ito, karamihan dito, inumpisahan ko. Nung kayo'y gusto paalisin, pinaglaban ko kayo sa Kongreso. Hanggang sa maipagawa ko karamihan, sinundan ni Crystal, pati mga gusali na yan. At tatapusin pa natin yan. Tatapusin natin yan. At yang gusaling yan, huwag na kayo mag-alala. Wala nang katalo-talo si Yorme at si Chi. Magkakatotoo ang pagbukas sa Disyembre. Mahal ko taga Baseco, muli, samahan niyo kaming lahat. Ang tropa po nito, Be, I love you. Be, I love you. Matagal lang nagsasabi sa inyo, Be, I love you. Pwede ba? Pwede ba makahingi ako ng pabor? Nagpro-propose na sila, Be, I love you. Sagutin nyo, yes, we love you. Oh, sabay-sabay tayo. Yes, we love you. Oh, ano? Handaan nyo ba silang pakasalan? Oh, handa raw sila kayong pakasalan. So, sa inyo lahat, andito na po ang ating Mayor Yorme at Chi. Tandaan nyo, mula kay Amado, kay Crystal, sa pamilya Kabaka, mahal na mahal po namin kayo. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo. At sa mga pagkakataon pong ito, alam ko pong excited na rin po kayong marinig ang kanyang tinig. Isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang taong kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang taong tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa ating mga nanay at tatay. Palakpakan po natin ang batang galing sa hirap, nagsumikap, ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Damagoso. Magandang gabi, Baseco! Pagpasensyahan nyo na. Maya-maya. Mauna lang ako magsalita, pero magsasalita rin si Chichi at Cienza dahil maya-maya konti baka may sorpresa sa inyo ang Yorme's Choice. Excited ba kayong makita siya? O sige, pero bago ang lahat, nais kong magpasalamat sa inyo. Kanina, mga pag-alas 5, may report na sa akin. Nandiyan na kayo lahat, mainit pa yung araw. So malamang walang nagsahing sa bahay. Wala. Ako lagot kayo, titila po ng mga kaldero mamaya. So kung wala nagsahing, walang kumain. Wala. Hindi ba kayo kumakain? Taas ang kamay na hindi mo kumakain. Huwag kayong mag-alala. Sanay naman tayo dyan. Sa mga minamahal kong lolo't lola, mga senior citizen, I love you. At mga batang Maynila, maraming salamat. Nako, anyway, taos puso ang aming pasasalamat na nandyan kayo. Teka muna, nagkabayaran ba rito? Talaga? Kasi alam nyo, sa totoo lang ha, na sobrang
pagdating ko kanina, sobrang excited ako. First time nagkaroon ng ganitong kalaking rally dito sa Baseco. Kaya, nako, huwag kayong mag-alala. Yung ipinakita nating pagmamahal sa inyo, ha? Huwag niyo masyadong lakasan. Baka masigawan din kayo. May sumigaw dyan, wala na mabalik! Oh, pero, Nay, Tay, hindi naman ako magpapakahaba. Pupunta na kagad ako sa mga mahalagang bagay. Oh. Kasi gusto ko lang malaman para ma-accommodate natin ang ating mahalagang bisita ngayon at makausap nyo na matagal. Gusto ko lang malaman kasi may nagagalit sa akin. Ayun oh, naglagay pa ng poster oh. Oh. Ang dami-dami nilang sinasabi. Every time na may mangyayari at pupunta kami sa Baseco, may bagong poster. O Nay, Tay, basta tayo rito, walang siraan. Maniwala kayo. I guarantee you, we don't need it. Basta tayo rito, chill-chill lang tayo. Doon dyan sa doon dyan. Real talk lang naman men. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope na Real talk lang. Nay, Tay. Una, ang sabi ng mga I love you! kalaban na mainit sa akin. Pinagtataka ko naman bakit sila mainit sa akin. Hindi naman ako nakaupo. Ang sabi, pagkatapos kayong ipatawag sa Ninoy, pagkatapos kayong ipatawag kung saan, magbibigay ng 1,000 at 5 kilong bigas. Tama ba? Oh, okay lang yun. Tanggapin nyo. Pera nyo naman yun eh. Tama ba? Saka unang-una, hindi naman kayo nang hingi. Binigay sa inyo ng kusa. Tama ba? Oh, Nay, anong sabi? Si Yorme, maraming iniwang... O, kita nyo, nagpunta talaga kayo. Oh, sige. Nay, Tay, real talk. Kasi ito ang isa sa pinag-aalala ko noong pandemya. Nay, Tay, taas ang kamay ng may anak dito. May anak kayo? Doon sa Kodli. May anak kayo lahat? Real talk. Aamin lang kayo. Aamin lang kayo. Kapag walang makakain ang anak nyo, gagawan nyo ng paraan? Sigurado kayo? Talaga? Di ba kapag kagipit sa Bombay kumakapit? Tama ba? Nay, Tay, ang sabi, marami daw akong iniwang utang. O sige, maggawa tayo ng kwento na may kwenta. Pwede? Kayo, lahat dito, ay testigong buhay. Pero gusto nyo ba, ipakilala ko na yung bisita natin? Gusto nyo ba? Gusto nyo? Maganda to. Magaling. Matapang. Nandito na, Vice President Sara Duterte! Oh, maganda ba yung bisita natin? Mahal nyo ba siya? O sige, iiklian ko na lang yung speech ko para sa kanya. Gusto niyo ba siya marinig? At mamaya, may ibinilin si Pangulong Duterte. Pero siya na ang magsasabi. Pero ito muna yung mahalaga. Nay, Tay, totoo, nangutang ako. Totoo, yan ang bagay
na hindi ko ipinagkaila sa inyo. Pero matanong ko kayo, Nay, Tay, noong pandemya, may nagutom ba sa Baseco? Promise? Promise? Buwan-buwan ba dumating ang food box sa Baseco? Nakain ba natin? Nakaraos ba tayo? Salamat sa Diyos. In fact, special mention lang, meron pa akong isang pagkakamali nung umpisa. Nung binigay ko yung food box, pangkalahatan, nagulat ako. Nung nasunog to, ginagawa ko yung Base community. May lumapit sa akin, Muslim. Yorme, ang sarap noong pagkain. Kaya lamang, pwede bang makisuyo? Sabi, bakit? Anong gusto mo? Pwede bang palitan mo yung isang dilata? Huwag yung baboy. Then I realized, tama. Kaya the following month, meron ng special marking yung food box para sa mga kapatid nating Muslim. Tama ba? So, madalit salita, sabay-sabay nga ninyong patunayan sa Maynila noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Nay, Tay, pangalawa, nasunog ang Baseco. Malaki. First time kayong nakakita ng mayor. First time. 3 buwan lang, ginawa 200 plus townhouses ang Baseco community. Tama ba? Tama ba? Nay, Tay, pandemya, ang dami-dami kong inutang, pero natayo ba yung ospital ng Baseco? 3 taon nang bukas. 3 taon nang tapos, 3 taon na akong wala, sarado pa rin. Ngayon, ako sinisisi. Sinisisi ako nung ate ko. Ang sabi, hindi raw qualified sa DOH. Ito sagot ko. Di ba ang direktor ng Manila Health Department asawa niya? Ang tanong namin mga taga Baseco, ang dami nyo Cheche Bureche, 3 taong kayo nakaupo, bakit hindi nyo ginawa ng paraan? Tapos ngayon bubuksan na daw? Bakit? Ano ba meron sa Mayo? Ano meron sa Mayo? Mga taga Baseco, o ito, kahit si Amado, nagulat siya na ganyang kalaking ospital para sa isang barangay lang. O ngayon, hanggang dulo, hanggang doon, kayong lahat na narito, pumunta na kayo kay Tambunting. Isanlaan nyo na itong laway na to. Ha? May awa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Sa December, bubuksan ko na yan. Gusto niyo ba talaga akong bumalik? O sige, sample lang ha, sample lang. Simula Todits, hanggang Wakali, dito sa Nangka, hanggang doon sa Kodli. Taas sa kamay na gusto ko bumalik. Promise? Talaga? Oh, hindi na ako magpapakahaba. Masaya na ako kasi sa totoo lang, Ma'am Sara, first time kung nakita kami ni Amado, matagal na rin kami sa gobyerno. Ngayon lang lumabas ng ganito ang mga taga Baseco sa ganitong rally. Kaya sa inyo, mga taga Baseco, tulungan nyo kami ni Chia Chensa, ni Amado Bagatsing at ng buong Yormes Choice.
muli naming ipararamdam sa inyo ang pagmamahal ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Pwede bang tulungan nyo kami? Nagisingin natin sila. Sabay-sabay tayo sumigaw. Bumalik ka na! Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi. I love you, Baseco. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Sabay-sabay! Manila! God forsake you! At ngayon, salubungin natin ang masigabong palakpakan, Vice President Sara Duterte! Maraming salamat. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa inyong lahat. Maayong gabi kaninyong tanan. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Unahon-una nako ang paghatag o pagyukbo kaninyong tanan. Una, sa ating mayor dahil pinahiram niya po ako ng stage, ng microphone, ng ilaw, ng kuryente para makapagbigay ng mensahe sa inyong lahat ngayong gabi. Maraming salamat po. Mayor Yorme Isko Moreno Dumagoso. Darating tayo doon, sir. Sandali lang. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat, mga kababayan namin. Marami sa inyo ang hindi pa naghahapunan, hindi pa kumakain. Kanina pa na nandito sa ilalim ng init ng araw. Hindi pa nakaluto, galing pa sa trabaho. Pero nandito kayo para sa aming lahat, para makinig sa mensahe namin, para sa ating mahal na inang bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang aking kanang bisan asa kumuadto ba ang syagit sa mga tao, Duterte, Duterte. Kahit saan ako pumunta, ang sigaw ng mga tao, Duterte, Duterte. Paalala ko lang, ako ay tumatayo dito sa harap ninyo ngayon, hindi kandidato. Dahil ang eleksyon ko ay sa 2028 pa. Pwede bukas kung may maghamon ng eleksyon bukas. Baka kasi hanapin ninyo sa balota ang aking pangalan. Wala pong Duterte na tumatakbo ngayon. Nandito po ako bilang isang botante din. Ngayong eleksyon na ito, botante ako. At meron akong mga paalala sa inyo, mga kababayan. Ang pangatlong pagpapasalamat ay mula po kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat siya sa pagpapakita ninyo ng pagmamahal, suporta, at pag-celebrate nyo noong kanyang 80th birthday noong March 2028. Maraming salamat sa inyong lahat.
Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin. Personal po sa inyong lahat ang pagpapasalamat ko sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa akin, sa aking mga kasamahan at sa aming opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pwesto pa yan! Totoo. Totoo yan. Sabi nila, bangag daw yung isa. Sabi ko, totoo yan. Hindi ko alam noon, pero ngayon alam ko na. Alam ko na. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo, aming mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kayo ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan. Sa higayon nga gihatag ninyong kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghang salamat mga kaigsuunan namo. Pwesto pa yan! Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon na nakikita natin sa ating lipunan. Korupsyon, droga, pang-aabuso, krimen, ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo bumoto at pumili ng isang leader. Merong tatlong bagay na paulit-ulit nating ginagawa na mali sa ating mga halalan. Maraming nagtatanong sa akin, Inday Sara, ano pa bang matulong namin sa iyo? Dahil naaawa kami sa iyo. Wala na po kayong matulong sa akin. Dahil ginawa na po ninyo akong Vice President. Yan po ang pinaka-tulong ninyo sa akin. Ang kailangan natin gawin at ang kailangan ninyo tulungan ay ang ating bayan. At magagawa ninyo yan sa darating na halalan. Ang unang pagkakamali na ginagawa nating mga Pilipino, kapag sino yung natatawa tayo, naaaliw tayo, sumasayaw at kumakanta, yun ang naaalala natin pag-upo natin doon sa presinto, sa polling precinct natin. Sila yung naaalala natin. Hindi na natin tinatanong, itong tao ba na ito, nung tumayo siya noon, ay ibinigay niya ang pangako niya. Noong itong tao ba na ito, noong nangangampanya siya, nanliligaw siya sa akin, marami siyang pangako na sinabi niyang gagawin niya, ay ibinigay ba niya sa bayan? Ang isang halimbawa dito ay ang pangako na 20 pesos per kilo na bigas. Na pinupuna ko
Dahil sila naman yung nag-announce na meron silang 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas ngayon. Ang sinasabi ko, pangako yan noong eleksyon noong 2022. Kinalimutan ng 3 taon at ngayon naalala dahil may darating na naman na eleksyon. Yan ang tawag na budol. Sa Binisaya pa, bot-bot. Bot-bot nemo. Si Tambaloslos, taga-Tacloban to dito sa distrito nila, sa kongreso nila dito. Kinsay taga-Tacloban dire? Antay lang mo ha? Buto pa mo ha ng Romualdez? Ngayon, babalik na naman ang eleksyon, naalala na naman nila. Tapos, meron daw silang 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas. Tinatanong ko, unang-una, bakit ngayon lang? Bakit ngayon nyo lang yan ginawa? 2022 pa. Yan, pinaasa sa mga tao. Pangalawa, bakit sa Visayas lang? Hindi ba kailangan ng Baseco ng 20 pesos na kilo na bigas? Sinasabi nila, crab mentality daw. Sinasabi ng Department of Agriculture, ano ba sinabi niya? Hindi ko na binasa. Sabi niya, nabasa ko lang, mataas ang respeto ko sa kanya. Malaki ang respeto ko sa kanya, sa akin daw. Ako wala akong respeto sa kanya. Dahil merong picture ang intelligence group. May picture siya na nag-iinuman, may cocaine sa harap niya. Tanong nyo, sa mga sundalo at sa pulis na nasa intelligence, hingiin ninyo ang picture na yan. Kaya wala sa kanila ang may karapatan na magsabi na hindi tama ang ginagawa ko sa pagtatanong kung bakit ngayon lang ang 20 pesos na kilo ng bigas. Pinapaasa na naman ang taong bayan. Yan ang problema natin, di ba? Naaliw lang tayo, magaling magsalita. Automatic na, in-endorse ni Inday Sara, pasaylo Automatic na. Pangalawang pagkakamali nating mga Pilipino kapag pumipili tayo ng kandidato, ng leader natin. Kapag galing sa pamilya ng mga politiko, malaking pamilya ng politiko, ay automatic ang boto natin. Tama. Hindi dahil Duterte yan na nakatayo sa harap ninyo, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo dapat, ano ba ang abilidad at kapasidad ng taong ito? Narinig ko kanina, ang ating Yorme nagsabi, nag-utang siya para sa mga proyekto. Noong ako ay mayor ng Davao City, ang ginawa ko naman ay nagbayad ako ng utang. Ginawa kong debt-free ang Davao City. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi mali ang mangutang. Ang mali ay kapag hindi ka nagbayad ng utang.
ka ng utang mo, walang mali doon. Kasi kinakailangan talaga ng mga local government units ang panghihiram ng pera para maibigay sa taong bayan ang tamang serbisyo tulad ng hospital na nakikita ninyo dito sa Baseco ngayon. Kaya hindi dahil politiko na pamilya yan, hindi dapat automatic ang boto. Pangatlo, na pagkakamali natin na mga botante ay ang pangatlong pagkakamali Agad lang. May karat akong tutunulan. Thank you. Ang pangatlong pagkakamali natin sa pagpili ng ating mga politiko at mga leader ay yung binibenta natin ang boto natin. Ipinagpapalit natin ang boto natin sa kung sino ang nagbibigay ng pera sa atin. Nangangampanya ako simula noong 1 linggo, umiikot ako, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba binibigay sa inyo? Sa iba't ibang, ano yan? Anong ganito? Magkano ba ang binibigay sa inyo? Burger ba ito? Sa ibang lugar, 3,000. Sa ibang lugar, 2,000. Sa ibang lugar, 1,300. Merong 1,000. Ang iba pa, dahil legal na ang vote buying, AKAP, AX, tupad. Nakailang eleksyon na tayo, tumatanggap tayo ng 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. Ilang eleksyon na tumatanggap ng pera ang taong bayan. Pero bakit naghihirap pa rin ang ating bayan? Bakit ang dami-dami pa rin gutom? Ang dami pa rin humihingi ng tulong dahil walang oportunidad sa trabaho at negosyo. Bakit ang dami pa rin mga kababayan natin na nakikipagsapalaran, illegal na lumalabas sa ating bayan para pumunta sa ibang lugar? Ilan ang mga kapatid natin na nasa Malaysia na walang papel? Nandoon nagtatrabaho dahil wala silang hanap buhay dito sa ating bayan. Ilang eleksyon na yon? Ilang bilihan na ng boto yon? Sinasabi ko, tanggapin nyo dahil pera naman yan ng bayan. AKAP, AX, programa yan ng gobyerno. Pero pag-isipan nyo yung boto at kanino ninyo ibibigay ang boto ninyo. Para sa'yo lang. Dahil babalik na naman tayo doon sa boto ko na lang kasi naaalala ko siya dahil napatawa niya ako. Sumayaw siya sa harap ko. Alam niyo, kami sa Davao City, hindi kami naglalagay ng pera para sa pagbili ng boto. Dahil nawawala ang respeto ng tao sa isa't isa. Nawawala ang respeto ng leader sa tao, nawawala ang respeto ng tao sa leader. Nagiging transactional ang relasyon
ng mga leader at ng mga kababayan natin. Kaya ang nangyayari sa amin, at alam to ng mga tiga Davao City, at ilang beses ko na to binanggit sa COMELEC, sa kawalan natin ng biometrics at automated voters list. Ang nangyayari sa amin sa Davao City, dahil hindi binibili ang boto at walang natatanggap ang tao, buboto sila sa umaga sa Davao City, sasakay sila ng truck at babiyahe sila sa Western Mindanao, pupunta ng Maguindanao, ng Lanao, ng Cotabato City at boboto ulit doon at kukunin na nila ang bayad sa boto nila. Nagagawa yan doon sa Mindanao dahil 2-3 oras lang ang biyahe papunta sa kapitbahay. Masakit sa akin lagi kapag nakikita ko na merong bilihan ng boto. Dahil ang mga nakakatanggap ng pera o ang mga boto na binibili ay hindi naman sa mga tao na mga doktor, mga engineer, mga abogado, mga malalaking negosyante na milyon-milyon ang kita. Nakita niyo ba na binili ang boto nila ng 2,000, ng 1,000, ng 300, ng 500? Sino ba ang binibili ang boto? Yung mga tao na napakalaking halaga sa kanila ang 100 pesos. Pinagsasamantalahan ng politiko ang kahirapan ng mga tao. Ang nangyayari, pabalik na naman tayo doon sa una, bakit ko pa tutuparin ang pangako ko sa iyo? E bayad ka na. Tinanggap mo na yung 2,000. Ano pang ibibigay ko na pangako sa iyo? Binayaran na kita. Binili ko na yung dignidad mo. Kaya tayo, paulit-ulit din tayo sa pagkakamali, sa pagpili ng mga leader. Huwag natin ulitin yung 3 bagay na ito ngayong darating na halalan. Ano yun? Hindi dahil naaaliw tayo, hindi na natin tatanungin, ano ba ang naibigay mo na pinangako mo sa amin? Hindi dahil galing sa malaking politiko na pamilya ay automatic iboboto natin yan. At hindi dahil nakatanggap tayo ng pera ay automatic ibibigay na natin ang boto natin. Alam nyo, sa pag-iikot namin, ilang araw na ako na nandito sa inyong syudad, madami ang nagtatanong, kamusta na si Pangulong Rodrigo Duterte? Marami ang nagsasabi, Inday Sara, ikamusta mo ako kay Pangulong Duterte? Kahit hindi ko kilala na mga tao, saan man ako pumunta, mga bata, kagabi, yung isang rally namin, paalis na ako, isang bata, hinahabol niya yung sasakyan ko. Sabi niya, kamusta mo ako kay Tatay Digong? Kamusta mo ako kay Tatay Digong? Ang gusto ko lang po i-update sa inyo ay wala naman siyang problema sa kanyang kalusugan. Ang kanyang problema ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong magluto, hindi siya marunong maglaba, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. Dahil yan ay ginagawa lagi nung kanyang mga girlfriend noon. At syempre, hindi naman nakulong yung girlfriend niya, ay wala siyang
kasama doon sa loob. Pero merong dalawa na girlfriend na nag-aantay doon sa labas. Sana all, ma'am, no? Sana all, inaantay. Sana all, dalawa ang nag-aantay. At sana all, nag-aaway. Dahil nag-aaway yung dalawang girlfriend. Sinabi ko, nung nagkausap kami, tumawag siya sa akin eh. Sabi ko na, sabi niya, kamusta ka? Ganyan, sabi niya, masakit. Masakit ang kasing-kasing. Masakit ang puso ko, masakit ang puso ko. Sabi ko, sakit ang puso mo, isabihin mo sa doktor. May doktor dyan. Sabihan mo siya na masakit ang dibdib mo. Sabi niya, hindi. Kasi wala na ang mga girlfriend ko. Idol, di ba? Tapos sabi ko sa kanya, ay naku, huwag ka mag-alala. Yung dalawang girlfriend mo nandyan sa labas, nag-aaway. Sa labas ng kulungan. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba ang nanay mo sa away? Sabi ko naman sa kanya, ay naku, wala nang pakialam ang nanay ko sa iyo kasi 80 years old ka na daw, matanda ka na daw. Yan po ang kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Noong tumawag siya sa akin, kailan ba? Nakakalimutan mo na kahapon ba yung tawag niya? At sabi niya rin sa akin, naaalala mo pa ba ako? Ako yung tatay mo. Huwag mo ako kalimutan dahil baka mabulok ako dito. Sabi, kay namdong pa ba sa ako ha? Ako yung mong amahan. Ay, yukog kalimti din Inday, kay basin mabulok ko din Yan ang kanyang kalagayan ngayon. Sa mga nagtatanong kung kamusta ba si Pangulong Rodrigo Duterte, meron kaming hinanda na maikling video para sa inyong lahat.
Nung magkausap kami sa telepono ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niya sa akin, sabihin mo sa mga kababayan natin, diretsuhin mo na sila. Nakikiusap ako sa kanila. Nagingon siya nga hangyoon na diretso ang mga tao na ang boto ay para sa 10 senators ng Duterte. Una doon, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Jimmy Bondoc, si Rodante Marcoleta, si Vic Rodriguez, si JV Hinlo, si Raul Lambino, si Apollo Kibuloy, si Doc Marites Mata, at si... Sino nakalimutan ko? Philip Salvador. Ayan, memorize nyo na. Maraming salamat. Mas memorize pa ninyo ang lisahan kesa sa akin. Yan ang 10 senador na ipinapakiusap ni Pangulong Duterte. Bakit kailangan natin 10 diretso kaagad ang ating mga senators? Una, dahil kapag hinaluan ninyo yan ng ibang politika o ibang grupo at partido, magkakagulo lang yan. Dahil mag-away-away lang yan. Puro bangayan sa politika ang mangyayari, walang proyekto at walang maayos na serbisyo sa bayan. Nakakalimutan eh. Kasi ang ginagawa, away na lang ng away. Pangalawa, kapag sobrang dami ng boto ng mga kandidato at dumadami yon kapag diretso tayo bumoto, vote straight, block voting ang tawag doon. Madami tayo, buboto diretso 10, hindi kayang habulin ng dayaan sa makina dahil napakalaki ng agwat ng mga boto. At ang pangatlong dahilan kung bakit kailangan natin diretso ang boto para sa Duterte, dahil naiintindihan ng 10 senador na yan na kailangan natin ituloy ang nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang tunay na pagbabago. Yun ang mga rason kung bakit kailangan ipaintindi ko sa inyo paulit-ulit. Diretso tayo sa 10 senators ng Duterte. Kailangan natin ituloy yung tunay na pagbabago, hindi yung pagbabago na tinatawag nila ngayong bagong Pilipinas, pero meron bang nagbago? Wala. Walang nagbago. At hindi ko alam bakit nila sinasabi na ito na yung bagong Pilipinas. Dahil ang dami ng anomalya sa budget, mga blanco sa loob ng budget na pwede mong lagyan kung magkano ang pera na ilalagay mo dyan. Hindi pwede yan. Hindi, bawal yan sa batas. Ngayon lang nagawa na blanco ang mga amounts o halaga ng pera na ilalagay sa mga proyekto. Pangalawa, ngayon lang ako nakakita ng pangako, eleksyon, nakalimutan, pangako na naman dahil may eleksyon. Para bang wala nang halaga ang pag-iisip at pag-intindi ng taong bayan. Kaya mahalaga na diretso ang boto natin para sa mga senators ng Duterte. Tulad na lang din na kapag pumili kayo ng mayor at pinili ninyo si Yorme, ay iboto ninyo diretso ang kanyang mga kandidato. Dahil hindi pwede naboboto kayo
yung vice mayor sa kabila, yung dalawang konsihal sa kabila, 3 dito, magkakagulo ang syudad ninyo dahil hindi makakagalaw ang mayor ninyo at hindi makakagalaw ang vice mayor ninyo. Kailangan iisa ang direksyon nila. Kailangan naiintindihan ng lahat ng kasama nila kung saan dapat dalhin ang syudad ninyo. At yun ay sa kapayapaan at kaunlaran. Alam nyo, saludo, mayor din ako nung COVID. Kasabayan ko, si Yorme. Saludo ako sa mga mayors noong panahon ng COVID. Dahil alam nyo, hindi siya madali. Nahihirapan kami mag-isip kung ano yung kailangan namin gawin para hindi mamatay ang taong bayan dahil sa sakit na COVID at hindi namin alam saan namin kukunin ang pera na ibibigay, kailangan ibigay sa taong bayan. Alam niyo, nung ako ay mayor, siguro papasok kami sa Guinness Book of World Records na nakagawa ng crematorium sa loob ng 6 na buwan. Sobrang bilis namin pinagawa, hinanap ang pera, pinagawa, in-order, sinalpak, at sinunod kung ano yung sabi ng doktor. Kailangan i-cremate ang mga patay. Kaya saludo ako. Kung si Yorme ay naging mayor noong COVID, kakayanin niya kung ano man yung darating na problema ng inyong syudad. Kaya kailangan magkaisa tayong lahat ngayon. Ang huli ay huwag nyo na iboto ang mga kandidato na sumusuporta sa bangag. Bakit? Bakit? Kasi para bang sinasabi nila na bangag okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa kampanya. Bangag, okay lang na huwag mo na ibigay ang 20 pesos per kilo na bigas. Parang ganon ang kanilang sinasabi. Dahil hinahayaan nila hindi nila tinatanong. Hindi nila hinahanap. So, ibig sabihin, okay lang din sa kanila. Nawala na yan. Pangako lang yan na hindi na talaga matutupad. Kasama na ang mga congressman na pumirma ng impeachment. Kaya, kasi kasabot dinhi. Palihog ko gingon dito sa mga silingan ba, nga dili na nabutuhan si Joel Chua, si Valeriano, si Bapante, si Tieng, si Seda. Kamu na'y pasabot dito sa ilaha. Kinsa man ang ato ang congressman dinhi. Si Amado Gatsin. Kasi sa totoo lang, no, hindi ko talaga alam kung anong plano ng administrasyon na ito para sa ating bayan. Para tayo ay maalis sa kahirapan. Dahil ang napapansin ko, hinahabol lang nila ako lagi. Si Inday Sara. Malamang. Kasi pag nagkikita kami, hawak ng hawak. Pag ganyan pa yung hawak ko. Ang liit-liit naman. Pangit pa ng ngipin. Sabi
Sabi nila pag nagdodroga daw, ganun daw talaga, pangit ang ngipin. Kasi ano daw sa... Sandali! Mawawala ako sa sasabihin ko eh. Hinahabol nila ako ng hinabol. Binanatan, pinailan ng impeachment, tapos nandyan pa rin si Inday Sara. Gawin natin, nakawin na lang natin yung kidnapin natin yung tatay niya. Nandyan pa rin si Inday Sara. Hindi ko na alam kung ano ang sunod na plano nila. Ang gusto ko lang malaman, ano ba ang plano nila para sa bayan? Maliban sa paulit-ulit na pangako na hanggang ngayon hindi na ibibigay sa taong bayan. Ma'am, hindi ko marinig. Kaya, huwag natin kalimutan, kailangan natin magkaisa. Diretso ang senador natin, diretso ang ating mga kandidato sa syudad ng Maynila. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal ko pong mga taga-Baseco, palakpakan po natin ang bagong liwanag ng Maynila, Vice Mayor Chi Atienza! Magandang gabi, Baseco! Miss ko na kayo! Dahil alam ko ilang taon rin na iniikot ko ang Baseco at nakikipagmarites ako sa inyo. Pero sa totoo lang, alam nyo, isa ang Baseco sa nagpatatag ng aking puso na tumayo dito sa inyong harapan ngayon. Narinig ko po ang sigaw ninyo, narinig ko po ang inyong hinaing, at balang araw, lahat na maikinwento nyo sa akin, lahat na mga mensahe na iniyak nyo sa akin, tatayuan po namin balang araw dito sa lungsod ng Maynila. Alam ko, bata pa lang ako, mahal na mahal ko na kayo at nakita ko ang mga magagandang bagay na ginawa ng aking ama para sa inyo. Ang Hermenegildo Atienza Elementary School. Balang araw sa amin ni Yorme, magkaka-aircon na sa loob. Tama ba ako, Yorme? At naaalala ko rin ang pagtulong ng aking ama para maibigay sa inyo ang 54-hectare land dito sa Baseco at maayos sa inyo mga bahay nung nagkaroon ng maraming sunog dito noon. Nakita ko na kagaya ni Yorme, pareho kami ng puso. Na maramdaman nyo na dito sa Baseco, ang gobyerno nasa likuran nyo, nakasuporta at aalalay sa inyo. At excited na rin ako dahil sinabi nga ni Yorme, pag-upo po namin, ibubukas na po namin ang President Corazon C. Aquino General Hospital. At makakasiguro kayo na siksik, liglig ang gamot, vitamina, maintenance, at pag kayo'y nagpatingin doon, nakangiti ang mga harap sa inyo. Alam nyo, sa aming tambalan ni Yorme, ang suporta ko po ay livelihood. Dahil yan sa mga nakita ko dito nung nandito ako sa Baseco halos araw-araw. Nakita ko, lahat kayo umaasa. Lahat kayo nagdadasal na kahit papaano meron isang tao na tutulong sa inyo na may taas ang inyong antas ng pamumuhay. Nakita ko na livelihood ang kasagutan dito. Kaya makakaasa kayo, mga mahal kong taga-Baseco, ipaglalaban ko po ang boses ninyo. Mahal na mahal ko po kayo. Ako po si Chi Atienza, ang vice-alcalde ni Yorme Isko Moreno, at sana ipaglaban niyo ang aking alkalde, ang aking nag-iisang alkalde na si Yorme Isko Moreno Tumagoso! At isama niyo rin po
dito, si Congressman Amado Bagaching. At ang lahat ng aming magagaling na mga konsihal under your Miss Choice. Maraming salamat po.